Sa iba namang balita, mas mababa pa ang presyo ng karneng baboy kesa sa itinakdang maximum suggested retail price o MSRP sa ilang palengking na monitor ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Samantala, nakikipag-usap na rin ngayon ang DA sa ilang hog raisers o piggery owners para maibaba pa ang farm gate price ng baboy. Erlo Bringas sa detalye. Nagkasamuli ng joint price monitoring ang Department of Agriculture sa Balintawak Cloverleaf Market sa Quezon City. Nakitaan ng pagbaba sa presyo ng karne ng baboy sa nasabing palengke na mas mababa pa nga sa itinakdang MSRP. Karamihan sa mga stall ng baboy ay nasa 340 pesos lang ang kada kilo ng bentahan ng kasim, habang naglalaro naman sa 360 to 370 pesos ang kada kilo ng presyo ng liempo. Ayon kay DA Undersecretary Constante Palabrica, magandang simula na raw ito ng pagpapatupad ng MSRP. Nakipag-usap na rin anya ito sa ilang piggery owners para maibaba ang farm gate price ng baboy. Natutuwa ako na sumunod sa MSRP ang mga tindahan. At ang itinalaga nating MSRP ay sa liempo ay 380, sa pigay kasim ay 350. Pero may nakikita pa ako bumababa pa ng 340. At ang sinabi natin na presyo dapat sa sabi tulo ay 300 pesos. Nakita na ako na bumaba ng 295. Bukod sa baboy, malaki na rin ang ibinaba sa presyo ng ilang gulay at pansahog. Kabilang nandito ang kamatis na sa 13 pesos na lang ang kada kilo sa wholesale at 15 to 20 pesos naman sa retail price. Bumaba na rin sa 75 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang 60 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Idadaan muna daw sa pakiusapan ng Department of Agriculture ang paghikayat sa lahat ng stakeholders para makasunod sa itinak ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy. Aminado naman ng DA na hindi pa lahat ng palengke sa ngayon ay kaya makasunod sa MSRP. For 1 month, pag may meeting muli kami, miniting din ni Secretary Kiko 2 weeks ago. Kahapon, nag-meeting naman kami ng mga biyahero. So, pakiusapan muna. Isang buwan ito. Then we will revisit ang presyo at most likely bababa pa ang presyo. Kaya naman bibigyan nila ng sapat na panahon ng mga retailer para makapagbaba pa ng presyo. Kasabay niya ng masigasig na pakikipagdialogo din ng DA para matulungan ng lahat ng stakeholders mula sa piggery farms, mga biyahero hanggang retailer na makasunod sa MSRP. Re-reviewin naman daw kada buwan ng MSRP kung saan iko-konsidera ang panig ng lahat ng sektor. Sakali naman anyang may mga magmamatigas at hindi susunod, ay pinag-aaralan na rin daw ng DA ang posibleng legal na hakbang laban sa mga ito. Kasunod nito, tiniyak din ng ahensya ang tuloy-tuloy na interventions kontra ASF, kabilang ng malawakang pagbabakuna at repopulation efforts. Ang pag-ikot ng ASF dahil naramdaman naman nila na yung ating control system, yung mga checkpoints natin ay mahigpit at hindi kumakalat at pipingpong ang sakit mula sa south hanggang north and south. Number 1. Number 2, nagsimula na ang pagbabakuna ng ASF vaccine at ang gobyerno ay may 500,000 at ngayong buwan na ito pipilitin namin na 200,000 ang bakuna. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.